Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Monsignor. May mga tao na naniniwala sa atin. Tama? Pero mayroon ding mga tao na hindi naniniwala sa atin. At mayroon ding maniniwala kung gawin natin ang kanilang kondisyon. Na-experience ba nyo yun? Di ba lahat tayo ay naka-experience yan? Di ba may naniniwala sa atin, mga hindi naniniwala, at yung iba naman maniniwala kung gawin natin ang kanilang kondisyon. Ito ba'y totoo rin sa Diyos? Amen ba? Paano nyo nalaman? So usually, tayo ay naniniwala sa taong makatotohanan. Di ba? Maniniwala ba tayo sa isang taong sinungaling? Di ba? Pero ang Diyos ay makatotohanan. Siya ang katotohanan. Gayunpaman, kahit na siya ang katotohanan, of course may naniniwala, pero may hindi naniniwala, at may mga naniniwala kung sundin o gawin ang kanyang kondisyon. So, totoo ba ang Diyos ay katotohanan? Amen? So, ano naman paano natin nalaman yan? Yan ay nalaman natin sa mga pagbasa ngayong ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. So, sa lahat ng pagbasa, ipinakikita na ang Diyos ay katotohanan. So magsimula po tayo sa unang pagbasa. Mula saan ang unang pagbasa? Very good, sister. Nakikinig kayo. Sa unang aklat ng mga hari. Ang nasasalaysay dito ay tungkol kay Elias. Siya is propeta ng Diyos, hindi po ba? So, napunta siya, lumating na siya sa Horeb, sa bundok ng Horeb, at dahil siguro gabi, maghapon na yon, so pumasok siya sa loob ng yungib para magpalipas ng gabi. So habang nasa yungib siya, dumating ang Diyos at sinabihan siya, Elias, lumabas kayo at tumayo sa bundok sa harapan ko. So siyempre sinabi yun, no? Lumabas siya. Kaya lang nung paglabas niya, anong sumalubong sa kanya? Ang malakas na hangin na sumabog ang mga bato sa bundok. Kaya nagkaroon ng landslide. Pero wala ang Diyos doon sa malakas na hangin. Pagkatapos ng malakas na hangin, anong nangyari? Mayroong kidlat, ay lindol pala. Pero wala naman ang Diyos sa lindol. Pagkatapos ng lindol, mayroong kidlat. O nandoon ba ang Panginoon sa kidlat, brother? Baka nandoon na? Wala pa rin. O ano ba? Niloloko ba ng Diyos
si Elias. Sabihin niya, narito ako. Tapos wala naman pala doon sa mga nangyayari. Manloloko ba ang Diyos? Wala naman siya eh. Oh. Pero, sa bandang huli, siya ay nagkaroon ng ihip ng mayroong banayad na tinig at naroon ang Diyos. So anong ibig sabihin nito? Na pinakikita ng Diyos na sa kanyang pagdating, sa kanyang presensya, ayun ang pasiklaban. Di ba? May pinasasabog, lumilindol, o kumikidlat. Hindi ba ganyan ang nangyayari kapag may piyesta? May paputok, may fire display. Pero ayon ng Panginoon ng pasiklaban o pabonggahan. Kaya nung bandang huli, dumating siya sa isang banayad na tinig. So siya'y simple lamang. Kapag siya'y dumating, simple lang. Totoo ba yan? Nung siya'y pinanganak dito sa mundo, mabongga ba? Simple lang. Di ba? So, alam ni Elias na ang tunay na Diyos ay simple. Kaya, anong ginawa niya? Tinakpan niya ang kanyang mukha. Bakit tinakpan niya yung mukha niya? Dahil kapag nakita ang Diyos, anong mangyayari? No one can see God and live. Yan ang sinasabi sa lumang tipan. Kaya tinakpan niya, gusto pa niya siguro mabuhay, kaya tinakpan niya, no? Ayaw niya ma-deadball. Pero ito yung nagpapatunay na ang nakita niya, ang nandoon na nakatagpo niya ay Diyos na tunay. Diyos na totoo. Diyos na katotohanan. So nakita ninyo kung paano ipinakita ng unang pagbasa na ang Diyos ay katotohanan. Yung ikalawang pagbasa naman, mula saan ang ikalawang pagbasa? Parang alam ni sister. Sulat ni? Very good. Ang galing mo, no? Dito naman, si San Pablo, anong ginawa ni San Pablo? Ginawa niyang saksi si Kristo. Kapag ginagawa natin ang isang tao na saksi, ibig sabihin, yung taong yun, sinungaling, dapat siya ay totoo. Makatotohanan. Magsasaksi sa katotohanan, tapos sinungaling ka. Di ba? So kung ginawa niyang saksi si Kristo, ibig sabihin, si Kristo ay katotohanan. Kaya lang dito nagdurugo ang puso ni San Pablo dahil hindi nila tinatanggap si Jesus na tunay na Mesiyas. Tama ba yun, sister? Hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay naghahantay pa rin ng darating na Mesiyas. I-google mo.
Ginugol ko yan eh. Are the Jews still waiting for the Messiah? Sabi ng Google, yes. So, ibig sabihin, hindi nila natanggap si Kristo bilang Mesiyas. Hindi siya totoo. Pero, sa experience ni San Pablo, siya ay tunay na Mesiyas. Dahil naranasan niyang ang ibig sabihin ng Mesiyas, tagapagligtas. Naranasan ni San Pablo ang pagliligtas sa kanya ng Panginoon. So maliwanag na ba? Si Kristo ay katotohanan. Kaya lang dito, pinaniwalaan ba siya o hindi? Hindi. Sa unang pagbasa, pinaniwalaan siya? Ha? Yes, Father. Correct. Oo. So ngayon, tingnan naman natin ang Ebanghelyo. Dito sa Ebanghelyo, di ba nagdarasal ang Panginoon dun sa burol? Nakita niya yung kanyang mga alagad, hirap na hirap, dahil yung kanilang bangka ay salungat sa hangin. Kaya magdamag na, nandun pa rin sila sa gitna. Anong ginawa ni Lord? Sumunod siya. Siguro gusto niyang tulungan. Iniwanan niya yung kanyang pagdarasal dahil mayroong nangangailangan ng tulong ang kanyang mga alagad. So, paano siya napunta? Lumangoy ba siya? Naglakad. Saan siya naglakad? Very good. Sa ibabaw ng tubig. Yan ba yung nagpapakilala na siya ay totoong Diyos? Siya ay Diyos na totoo? Ang Diyos lang ang makalalakad sa ibabaw ng tubig. Mayroon ba kayong alam na tao naglakad sa ibabaw ng tubig? Wala, di ba? So diyan ipinakikita niya na siya ay totoong Diyos. So habang siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, anong response? Anong yung naging response o reaction ng mga alagad na doon sa bangka? Ano? Natakot sila. Sa takot nila, anong sinabi? Multo! Totoo ba yung multo si Jesus? So, dininay niya. Si Jesus ito! So, kita mo, dito, ipinakikita niya na siya ay totoo, hindi siya multo. Although yung multo, totoo yun, di ba? Naniniwala ka ba sa multo? Totoo yung multo. No? So, pero si Jesus ay hindi multo. Kaya sinabi niya, si Jesus ito. O, sino yung nag-react doon sa mga nasa bangka? Si Apostol Pedro. Anong sabi niya? Kung ikaw nga yan, Panginoon, papariyanin mo ako sa iyo. So dito, hinahamon ni Apostol Pedro na patutuhanan ng Panginoon na siya nga ang naroon. O, anong sabi ni Lord? Pinatutuhanan ba niya? Anong sabi? Pumarito ka! O, anong pumarito? Anong nangyari? Hindi, lumakad siya sa ibabaw din ng tubig. So, ibig sabihin, lalong pinakikita ni Lord na siya ay totoo.
Hindi ba? Dahil kung hindi siya totoo, si Apostol Pedro ay hindi maglalakad sa ibabaw ng tubig. Lulubog agad siya. Pero lumubog siya, sister eh. Opo. Lumubog po siya. O ibig sabihin nun eh, hindi pala lubos ang totoo? Humina po yung pananampalataya. So, yun ay sa parte ni Apostol Pedro. Humina ang kaniyang pananampalataya. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ba yun? Napakaliit. Bakit ka nag-alinlangan? Oh. Pagkatapos, sila ay sumakay na sa bangka. At ano yung nangyari? Naging payapa, ano? So yun ay sa kagagawan din ng Panginoon. Kaya ang Diyos lang ang makapagpahupa ng hangin. At pagkatapos noon, nung makita ng mga taong yun, yung nasa bangka, anong ginawa nila? Sinamba nila si Jesus. So gagawin ba nila yon kung hindi nila naranasan na si Kristo ay totoo? Di ba? At sinabi pa nila, anong sinabi? Tunay ngang, kita mo, tunay ngang, totoo ngang, ikaw ay anak ng Diyos. So dito, may maniniwala sa Kanya, pero gawin mo ang kondisyon. So nakita ninyo na kahit ang Diyos na totoo, katotohanan, may naniniwala, pero mayroon ding hindi naniniwala at maniniwala kung gawin niya ang kondisyon. Amen? Muli, saan ba natin natunghayan, aling pagbasa natin natunghayan ang naniwala sa Diyos, na mayroong naniwala sa Diyos? Aling pagbasa? Sa unang pagbasa. Sino yon? Si Elias. Very good. Aling pagbasa naman ng ang na mayroong hindi naniwala? Ikalawang pagbasa. Very good. Sino yung mga hindi naniwala kay Kristo? Apostol? Hindi. Yung kanyang mga kalahi. Ano bang lahi ni San Pablo? Ni Apostol Pablo? Anong kalahi niya? Anong lahi niya? Tayo Pilipino. Hindi ba? So anong lahi ni ni Pablo? Jew. Siya ay Hudyo. So ito yung mga Hudyo nakalahi rin ng Panginoong Hesus na hindi naniwala sa Kanya. At sino yung maniniwala pero gawin mo yung kondisyon ko? Si Apostol Pedro. So sa palagay ko, lahat tayo ay dumaan, tama, sa tatlong instances, pagkakataong ito. Mayroong mga pagkakataon na maniniwala tayo sa Diyos, pero gawin niya ang ating kondisyon. Amen ba? Amen? Ba? Parang wala yata eh. Mayroon bang pagkakataon na hindi tayo naniwala sa Diyos? Amen ba? Amen. Nahiya lang sila. Pero
Ang mas lamang ba tayo ay laging naniniwala sa Diyos? Amen ba? O, yun mas malakas. So sana malampasan natin yung mga pagkakataon na tayo ay hindi naniniwala sa Diyos. Malalampasan din natin yung mga pagkakataon na maniniwala lamang tayo sa Kanya kung gawin niya ang ating kondisyon. At sana mananaig sa atin na tayo ay laging naniniwala sa Diyos. Kaya ako'y may malaking tiwala na kayo ay laging naniniwala sa Diyos dahil sinisikap ninyong magsisimba linggo-linggo. Amen ba? Amen?